Anong pagkaunawa bakit nagyari ang lahat sa buhay ni Kristo guys? Tara alamin natin ang lahat. Ang walang laman na liningan. Matapos dalhin si Jesus sa harap ng mataas na saserdote, kung saan siya kinukutya at niluraan ng mga tao, dinala siya sa harap ng Romanong gobernador, Poncio Pilato, na namuno sa Judea. Narinig niya kanilang mga reklamo, ngunit walang nakitang dahilan para sa paglalagay sa kanya sa kamatayan. Ngunit sa huli ay sumuko siya sa kanila. Hinihingi, bagamat ipinahayag niyang inosente si Jesus sa lahat ng mali. At gayon din si Poncio Pilato, ang Romano gobernador, nag-utos na mamatay si Jesus sa pamamagitan ng krus. Kinuha ng mga sundalong Romano si Jesus at binugbog siya ng pinakamalupit, at pagkatapos ay inakay siya palabas ng lungsod hanggang sa lugar ng kamatayan. Ito ay isang lugar tinatawag na Golgotha, sa wikang Hudyo, Kalbaryo. Sa mga Romano, parehong salitang nangangahulugang ang lugar ng bungo. Kasama ang mga kawal, lumabas ng lungsod. Isang malaking pulutong ng mga tao, ilan sa kanila ay mga kaaway ni Jesus. Natutuwang makita siyang nagdurusa, iba sa kanila, mga kaibigan ni Jesus, at ang mga babaeng tumulong. Siya, ngayon ay umiiyak habang nakikita siya, lahat ay natatakpan ang kanyang dugo at lumabas upang mamatay. Ngunit lumingon si Jesus sa kanila at sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag iyakan ninyo ako, ngunit iyakan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga bata, sapagkat darating ang mga araw na gagawin nila. Bilangin ang mga masaya na walang maliliit na bata. Pinatay, kung kailan nila nanaisin na ang bundok ay lumakas. Bumagsak sa kanila, at maaaring takpan sila ng mga burol, at itago mo sila sa kanilang mga kaaway. Sinubukan nilang gawin. Ipinadala ni Jesus ang kanyang sariling krus, ngunit sa lalong madaling panahon nahanap iyon. Siya ay masyadong mahina mula sa kanyang pagdurusa, at hindi niya kaya dalhin ito. Sinunggaban nila ang isang lalaki na papalabas ng bukid sa lungsod, isang lalaking nagngangalang Simon. At pinasan nila sa kanya ang krus sa lugar nito sa Kalbaryo. Nakaugalian na ng mga Hudyo na magbigay sa mga lalaking malapit ng mamatay sa krus ilang gamot sa patayin ang kanilang damdamin, upang hindi sila magdusa. Napakalaki. Inihandog nila ito kay Jesus, ngunit nang siya ay natikman ito at natagpuan kung ano ito, hindi niya gagawin. Kunin mo. Alam niyang mamamatay siya, ngunit hiniling niya upang magkaroon ng kanyang isip malinaw, at upang maunawaan kung ano ay ginawa at kung ano ang sinabi, kahit na ang kanyang mga paghihirap. Ang krus pababa, at iniunat si Jesus sa ibabaw nito, at nagtusok ng mga pako sa kanyang mga kamay at paa upang ikabit siya sa krus, at pagkatapos ay pinatayo nila ito ng patayo. Jesus sa ibabaw nito, habang ginagawa ito ng mga sundalo. Kakilakilabot na gawain, nanalangin si Jesus para sa kanila sa Diyos, na nagsasabi, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang nalalaman. Ginagawa, kinuha rin ng mga kawal ang mga damit na iyon. Si Jesus ay nagsuot, na nagbibigay sa bawat isa ng isang damit. Pero, pagdating nila sa kanyang damit pang ilalim, nakita nila na ito ay hinabi at walang tahi, kaya sabi nila, huwag nating punitan, kundi palabunutan natin, para makita kung sino magkakaroon nito. Kaya sa paanan ng krus ang mga kawal nagpabunot ng palabunutan para sa damit ni Kristo. Dalawang lalaki na ay mga magnanakaw at nahatulang mamatay ng ang krus ay inilabas upang mamatay kasabay ng Jesus. Ang isa ay inilagay sa isang krus sa kanyang kanang bahagi, at ang isa sa kanyang kaliwa, at upang ipakita si Jesus bilang ang pinakamasama, ang kanyang krus ay nakatayo sa gitna. Higit sa ulo ni Jesus sa kanyang krus, inilagay nila sa tabi ni Pilato. Utos, isang tanda, kung saan nakasulat, ito si Jesus ng Nazareth, ang hari ng mga Hudyo. Ito ay isinulat sa tatlong wika, sa Hebrew, na siyang wika ng mga Hudyo, sa Latin, ang wika ng mga Romano.
At sa Griego, marami sa mga tao ang nagbabasa ng sulating ito. Ngunit ang mga punong saserdote ay hindi nasiyahan dito, sila. Hinimok si Pilato na baguhin ito mula sa ang hari ng ang mga Hudyo, sinabi niya, ako ang hari ng mga Hudyo. Ngunit, hindi ito mababago ni Pilato. Sinabi niya, kung ano ang mayroon ako. Nakasulat, isinulat ko. At ang mga taong dumaan sa daan, habang nakatingin sila kay Jesus sa krus. Panunuya sa kanya, may tumawag sa kanya, ikaw yan. Wawasakin ang templo at itatayo ito sa loob ng 3 araw. Iligtas ang iyong sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka mula sa krus. At sinabi ng mga pari at mga eskriba, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Halika, pababa sa krus, at kami ay maniniwala sa iyo. At isa sa mga tulisan, na nasa kanyang sariling krus. Sa tabi ni Jesus, nakiisa sa sigaw, at nagsabi, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at iligtas kami. Ngunit, ang isa pang tulisan ay nagsabi sa kanya, huwag kang matakot sa Diyos, na magsalita ng ganito, habang ikaw ay nagdurusa ng gayon din. Kapalaran sa lalaking ito, at nararapat tayong mamatay, ngunit ito, walang ginawang masama ang tao. Sabi ng lalaking ito, kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinagot siya ni Jesus, bilang pareho silang nakabitin sa kanilang mga krus, ngayon. Ikaw ay makakasama ko sa langit. Bago ang krus ng si Jesus na kanyang ina ay nakatayo, puno ng kalungkutan. Para sa kanyang anak, at sa tabi niya ay isa sa kanyang mga alagad. Si Juan, ang alagad na pinakamamahal niya. Iba pa, naroon ang mga babae bukod sa kanyang ina. Kapatid na babae, si Maria na asawa ni Cleophas, at isang babae. Pinangalan ng Maria Magdalena, na mula sa kanya noong nakaraang taon. Nagpadala si Jesus ng masamang espiritu. Nais ni Jesus na magbigay ang kanyang ina, ngayong iiwan na siya, sa pag-aalaga ni John, at sinabi niya sa kanya, habang nakatingin siya mula sa siya kay Juan, babae, tingnan mo ang iyong anak. At pagkatapos ay sinabi ni Juan, anak, tingnan mo ang iyong ina, at doon. Araw na iniuwi ni Juan ang ina ni Jesus sa kanya sariling bahay, at inalagaan siya bilang sariling ina. Bandang tanghali, biglang nagdilim ang paligid, lupa, at tumagal ng 3 oras. At sa gitna ng hapon, nang si Jesus ay nasa krus, 6 na oras ng kakilakilabot na sakit, sumigaw siya ng malakas na mga salita. Na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ginawa? Pinabayaan mo ako. Mga salita na siyang simula ng 22 salmo, isang salmo na matagal na noon pa, ay nagsalita tungkol sa marami sa mga pagdurusa ni Kristo. Pagkatapos, ito'y muli niyang sinalita, na sinasabi, uhaw. At may isa, nagsawsaw ng espongha sa isang tasa ng suka, at inilagay ito isang tambo, at pinainom niya ito. Pagkatapos ay nagsalita si Jesus. Ang kanyang mga huling salita sa krus, tapos na. Ama, sa iyong mga kamay ay ibinibigay ko ang aking espiritu. At pagkatapos ay namatay si Jesus. At sa sandaling iyon, ang tabing sa templo sa pagitan. Ang banal na lugar at ang banal ng mga banal, ay napunit. Bukod sa hindi nakikitang mga kamay mula sa itaas hanggang sa ibaba. At nang ang Romanong opisyal, na namamahala sa ang mga sundalo sa paligid ng krus, nakita kung ano ang kinuha lugar, at kung paano namatay si Jesus, sinabi niya, tiyak na ito nga. Isang matuwid na tao, siya ang anak ng Diyos. Pagkatapos, si Jesus ay patay, isa sa mga kawal, upang matiyak iyon. Siya ay hindi nabuhay, tumakbo ang kanyang sibat sa gilid ng kanyang bangkay, at lumabas sa sugat ang pagbuhos. Parehong tubig at dugo, mayroong kahit sa mga pinuno ng mga Hudyo na ilang kaibigan ni Jesus. Bagaman hindi sila nang ahas na sumunod kay Jesus ng hayagan. Isa sa mga ito ay si Nicodemo, ang pinunong dumating upang makita si Jesus sa gabi.
Isa pa ay isang mayamang tao na nanggaling sa bayan ng Arimathea, at pinangalanan Joseph. Si Jose ng Arimathea ay buong tapang na pumasok Pilato, at hiniling na malagay ang katawan ni Jesus. Ibinigay sa kanya. Nagtaka si Pilato na siya ay namatay ng gayon. Hindi nagtagal, dahil madalas ang mga lalaki ay nabubuhay sa krus 2 o 3 araw. Ngunit nang makita niyang si Jesus ay totoong patay na, ibinigay niya ang kanyang katawan kay Joseph. Pagkatapos si Joseph at ang kanyang ibinaba ng mga kaibigan ang katawan ni Jesus mula sa krus. At binalot ito ng pinong lino. At dinala ni Nicodemo ilang mahahalagang pampalasa, mira at aloe, na kanilang ginawa. Nakabalot sa katawan. Pagkatapos ay inilagay nila ang katawan sa sariling bagong libingan ni Jose, na isang yungib. Hinukay sa bato, sa isang hardin malapit sa lugar ng ang krus. At bago ang pagbubukas ng yungib nila, nagpagulong ng isang malaking bato. At si Maria Magdalena, at ang ibang Maria, at ilang ibang babae, ang nakakita sa libingan. At nagmamasid habang inilalagay nila ang bangkay ni Jesus. Ito, kinaumagahan, ilan sa mga pinuno ng lumapit ang mga Hudyo kay Pilato, at nagsabi, Ginoo, naaalala namin na yaong taong si Jesus na taga Nazareth, na dinaya ang mga tao, ay nagsabi noong siya ay nabubuhay pa, pagkalipos ng 3 araw. Ako'y babangon muli, mag-utos na ang libingan ay dapat nanood at tiniyak sa loob ng 3 araw, o kung hindi ay kanya maaaring nakawin ng mga alagad ang kanyang katawan, at pagkatapos ay sabihin, siya nga nabuhay mula sa mga patay, at sa gayon maging pagkatapos ng kanyang kamatayan. Maaari siyang gumawa ng higit na pinsala kaysa sa ginawa niya noong siya ay buhay. Sinabi ni Pilato sa kanila, maglagay kayo ng relo, at gumawa kayo. Ito ay tiyak sa abot ng iyong makakaya. Pagkatapos ay nilagyan nila ng selyo ang bato, upang walang makabasag nito, at sila maglagay ng relo ng mga sundalo sa pintuan. At sa libingan, ang katawan ni Jesus ay nakahimlay mula sa gabi ng Biyernes, ang araw kung kailan siya namatay sa krus, hanggang sa bukang liwayway ng Linggo, ang unang araw ng linggo, nang siya ay bumangon mula sa mga patay at nagpakita sa kanyang mga alagad. Pero, ang pinakamaliwanag na araw sa buong mundo ay ngayong linggo. Umaga, sapagkat sa araw na iyon ay nagulong ang bato mula sa libingan at si Jesus ay lumabas mula sa mga patay upang pasayahin ang kanyang mga alagad. Ito ang sinabi niya sa kanila gagawin. Ngayong linggo ng umaga, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria, na tinatawag na Salome, ay pumunta sa libingan. Natagpuang nagulong ang bato at nakatayo ang isang anghel sa tabi ng bukas na libingan. Sinabi niya sa kanila na si Jesus ay hindi doon, ngunit bumangon. Pagkatapos si Jesus ay kasama niya mga alagad sa loob ng 40 araw, pagkatapos ay dinala siya sa itaas sa langit. Guys, pasuporta naman ang YouTube channel na to para may bahagi natin ang kalooban ng dakilang Diyos, ang ibahagi ang aral ng dakilang Diyos. Pa-like, share at subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.